Hello, hello. Good morning, everyone. Good morning to all guys, mga amigo, amiga. Thank you sa inyong lahat. Siyempre, of course, sana ay magustuhan ninyo ang aking YouTube channel at don't forget to like, to share po. Pwede rin kayong mag-subscribe para what they call kung mayroon kong magawang bagong YouTube, siyempre bigyan kayo notice ng YouTube po na mayroon akong nagawa na bago. So, ganyan po. So, don't forget to like, to share po. Ganyan po ang aking YouTube nga gawang-gawang problem vlog po. So, sa ngayon ating talakayan regarding po sa ating BP Sara Duterte na paglustay ng 11 daw million pesos in 11 days sa office ng OBP. Malupit ang pera dahil napakaraming pera po. So, dito makinig tayo, siyempre bago ang lahat, baka hindi pa niya alam kung magkano ang kompetensya ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. No, na napakali, siyempre, ang laki ng kompetensya ng ating Presidente ng Pilipinas, no? Baka hindi pa niyo alam magkano isang taon, 4.50 billion po a year. So, hindi na alam, 330 million ay 330 million a month po. So, magkano sa araw? 12.1 million a day. Ganyan po ang pera ng Pilipinas. Napakalaki. Malupit. So, kailangan litisin muna nila ang sa ating BP sa yung confidential fund dahil nilustay daw ng 11 days ang 125 million po. So, reminders lang po sa hindi pa nakakaalam, nagbenta ang Pilipinas ng 20 tons of gold. Malupit, no? 20 tons of gold. Nilagay siya Teresa Ampera, siyempre. Sila nakaalam. Ngayon, yung regarding sa budget ng what we call dito sa mga what we call sa PDIC, in case na ang isang bangko ay mababa na, masira na, ma-down na, o siyempre wala na, ang mababayad dyan ang PDIC po. Pero ang problema, kinuha dyan ang 117 billion nilagay sa Philippine Treasury po. Ganyan po ang pira. 117 billion po ang kinuha. Ganyan po. So, iba pa yung sa PhilHealth na hindi pa sinauli ang 60 billion kay kung natatandaan ninyo, ang sinabi ni Senator Grispo, kailangan bigyan leksyon ang PhilHealth kaya hindi na alam paano gastusin ang pira. Suba-suba daw. So, ngayon, binigyan sila ng 20 days ng papaliwanag ng Supreme Court kung paano ginasto ang pira. Submit sila ng document, ebidensya, kung paano, at pati yung kasama dito ang Senado po. Kailangan mag-submit silang document, katibayan sa maong pira kung paano nangyari. So, again, thank you everyone. At siyempre, dito naman tayo sa what they call prosecution sa ating BP Sara. Makinig tayo dahil magandang labanan to. Dito ang tunay na labanan, bugbugan to sa pagalingan sa inyong what they call stipulation o sagutan o tama o mali. Kung mali, mali ka. Okay, dito tayo ngayon. Kaya Tony Kapunan po. 2022, which it used up in 11 days. No stipulation, Your Honor. I'm sorry, Counsel? No stipulation on this matter. No stipulation. Tinutulan din ng kampo ng Vice Presidente ang pagtanggap sa ilang acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang 31, 2022 dahil may mga isyong anilay, tatalakayin pa ng mga susunod na testigo. Ayon kay Defense Counsel Michael Powa, wala naman silang tutol sa karamihan ng mga dokumentong inihain ng prosekusyon. Subalit, kailangan pa rin nilang masuri ang mga ito upang mapangalagaan ang karapatan ng kanyang kliyente. 15 kahon ng mga dokumentong may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd ang dinala ng prosekusyon sa isang araw ng paglilitis bilang bahagi ng mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Nakatuon ang mga pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pagliliquidate ng mahigit sa 612 million
confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ikalimang linggo na ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pero hanggang ngayon no-show pa rin ang Vice Presidente sa paglilitis sa kanya. Nasa diskresyon man ng pangalawang Pangulo ang pagdalo sa impeachment trial, dismayado ang prosekusyon sa tahasang pagliban ng respondent. Sa gitna ito ng matitinding aligasyon ng impeachable offenses laban sa Vice Presidente. So, of course, we're dismayed, no? Nawala siya at hindi pa rin niya hinaharap to hanggang ngayon kasi it also shows, no, yung respect towards this not just the impeachment court but this constitutional process, no? Kung hindi po ulit present si VP Sara Duterte sa hearing na ito, kung mismong ang nangyayari at usapin ng taong bayan gaya ng Pax Silica ay wala rin po siyang comment or wala po siyang awareness, tuloy-tuloy yung dismaya ng mamamayan. Bukod naman sa pagiging no-show, sinisilip din ng isang House Prosecution Panel member kung saan kinukuha ang panggastos ng pangalawang Pangulo sa foreign trips. Anya, sa sweldo ng isang vice-presidente, hindi sapat para tustusan ang umaning madalas nitong pagbiyahe sa labas ng Pilipinas. Panawagan po natin sa kanya, Madam Vice President, nasaan man po kayo sa mundo, harapin po natin ang paglilitis, harapin po natin ang katotohanan. Magkano lang po ba yung sahod ng pangalawang Pangulo? Tingin ko hindi aabot ng kalahating milyon kada ba. So, very important na maglinaw na even if the Vice President is supposedly paying for this. Very important. What about the confidential pa ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos? 4.50 billion a year. That is in 2022. In the following year, in 2023, 4.56 billion po a year, 23. Hanggang 26 po. Palaki ng palaki ang what they call compensation. Billion po. Napakaraming pira po. Samantalang yung Panggilpi Bridge at 8 billion po ang gasto. Yung tulay sa Cebu, 23 billion po. Ganyan po ang pira sa Pilipinas. Malupit na. Okay, let's go again. Continue. Sige, Biras. From private funds. Saan ho galing yung pong private funds na ito? Can it come from her salary alone? I don't think so. Mula July 21 hanggang 31, bumiyahe sa labas ng Pilipinas si VP Duterte, kabilang sa mga pinuntahan niyang bansa ay Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Samantala hanggang sa kasalukuyan, wala sa plano ng prosekusyon na. So, hanggang dito na muna tayo. All guys, thank you everyone. Mag-ingat po. God bless everyone. O makinig kayo paglalite sa ating VP Sara na impeachment trial na paglustay ng what they called 125 million in 11 days. What about the President Bongbong Marcos? Nga, 12 million a day, 330 million a month, 4.56 billion a year. Ganyan po ang pira ng Philippines. Again, thank you everyone. Bye-bye. Mag-ingat po palagi sa kalusugan because our health is our wealth. Paano na lang yung walang pira, kawawa naman. Walang ulam.